Time check, it's now 7 p.m. in the evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po muli si Pastor Himlord Denison S. Alfonso para sa ating evening devotion sa gabing ito. Amen. Purihin po yung Panginoon sa isang mabiyayang awit na atin pong napakinggan. Sa pagkakataon pong ito, inaanyahan po yung bawat isa natin na tayo po ay saglit na yumuko at tayo ay manalangin. Ilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat po sapagkat muli makaming binigyan ng pagkakataon para muling makapagpuri at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan sa gabing ito. Lord God, sa oras po ito ay hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu na siyang sa amin ay sumama upang patuloy ka namin mapupurihan sa Espiritu at katotohanan. Inaanyahan po namin ang Holy Spirit na pangunahan kami sa gabing ito at naman yung aming mapag-aralan ay patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa. Ihanda mo rin, Panginoon, ang iyong lingkod, maging ang mga makikinig sa gabing ito. At patuloy na ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin. Maging inspirasyon po nawa lahat ng mamamutawi sa aking bibig sa oras na ito. Lord, dinideclare po namin yung katagumpayan ng gawain ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming samo at dalangin. Patuloy po tayo doon sa pagbasa sa banal na kasulatan. Ang ating pagbasa ay matutunghayan sa aklat ng Exodus chapter 12 beginning verse 1 hanggang 14. Ganito po yung kanyang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, mula ngayon,
Ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong kordero, magsalo-salo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin nakakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay babatay sa dami ng makakakain ng bawat isa o ng makakain ng bawat isa. Kailangang walang pinsala o kapintasan. Kailangang walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin nito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang mga laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabikis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako, si Yahweh. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Bago po natin marinig yung salita ng buhay sa gabing ito, ay meron pa po akong isang awitin na i-play sa inyo. Ito po yung mula pa rin sa isang boy band noong 90s. Ito po ay mula naman sa Musikatha, entitled Ika'y Mamahalin. pagsubok man sa akin dumating, Diyos ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos ika'y mamahalin.
subok man sa'kin dumating, Diyos ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos ika'y mamahalin. Habang buhay, habang buhay, habang buhay, Diyos ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos ika'y Purihin po yung Panginoon sa isang muling mabigayang mensahe ng awit na atin pong napakinggan. Tayo po yung magdako doon sa salita ng buhay. Sino po sa atin dito yung nagkaroon ng isang mabigat na problema na kanyang pinagdaanan at dumating yung pagkakataon na tinugon ito ng Panginoon? Kung isa ka doon, kapatid, ay congratulations sa atin. Dahil una po, tayong mga anak ng Diyos ay hindi niya iniiwanan. Magkaroon man tayo ng problema o dumanas man tayo ng suliranin na medyo mabigat, ay darating at darating yung tulong ng Panginoon sa tamang panahon. Katulad po nung binasa natin doon sa Exodus chapter 12, beginning verse 1 to 14. Ang background dito ay dati, nung napalitan yung paraon mula noon kay Jose, napalitan yung paraon. Tapos panahon ni Moses noon ay dumating yung isang paraon doon sa Ehipto na kung saan ay hindi kumikilala sa Panginoon. At dumating sa punto na pinahirapan yung lahat ng mga Israelita. Hanggang sa dumana sila ng maraming taon na pinapahirapan yung mga Israelita. Natakot yung paraon dahil dumadami yung mga Israelita. Akala ay sasakopin na sila. Kaya ang ginawa ay pinapatay yung lahat ng panganay na anak. Pero dahil merong takot sa Diyos, yung mga nagpapaanak ng mga panahon na yon ay hindi na ito ginawa. Bagkus, kapag ka nanganak ng lalaki ay pinapaanon doon sa ilog. At yun na nga ay isa sa mga yon ay si Moses. And then sa Exodus chapter 11, bago tayo dumating dito sa Exodus chapter 12 na ating binasa,
nagkaroon ng conversation yung Panginoon at si Moses. Ang sabi niya, isa na lang salot papadala ko sa Paraon at siguradong papaalisin na kayo ng Ehipto. Kaya po ang nangyari, nagkaroon ng Paskwa. Yung Paskwa na sinasabi ay ito po yung deliberation o yung liberation na nangyari. Tinulungan ni Yahweh yung mga Israelita na makawala doon sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises at ni Aaron. Kung babalikan natin ay sabi niya rito, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, mula ngayon ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pinuno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Ito po yung tinatawag nating Passover. Ibig sabihin, bawat pamilya sa kanila ay mayroong pagsasaluhan. Ang instruction ng Panginoon ay pumatayin ng isang bisirong kambing o kaya naman ang isang tupa o isang kordero na walang kapintasan. At pagkatapos ay uubusin ito, lilitsunin dito ng buo kasama yung ulo. At kung hindi kayang umubos ng isang pamilya, ay kung sino yung magkakalapit ay magsama. Basta ang instruction ni Lord ay kung ano yung matira kinabukasan ay susunugin nila. Ito po yung tinatawag na Passover. Kung paano dineliver ng Panginoon yung mga Israelita doon sa Paraon. At ang ginawa niya ay ganito. Inutusan yung mga Israelita na magpahid ng dugo ng kordero doon sa hamba o pintuan ng bahay nila. Yun ang magiging palatandaan na sa gabi ring iyon ay lilipunin ng Panginoon ang lahat ng panganay ng Ehipto. Pagka mayroong dugo na nakalagay doon sa pintuan ng bahay niya, ibig sabihin ay lalampasan ito ng Panginoon at hindi papatayin ng lahat ng panganay. Matatandaan natin na yung ginawa ng Panginoon na ito para mailigtas yung mga Israelita ay katulad din nung plinano nung Paraon dati. At dahil doon, nag-backfire sa kanya yung kanyang sinabi. And because of that, ay nakalabas at nakalaya yung mga Israelita doon sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses at ni Aaron. Isang bagay na sinasabi natin na ang bawat tao ay dumadaan sa lahat ng suliranin ng buhay. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang laban sa buhay. Ngunit sa pamamagitan lamang po ng ating pananampalataya at sa pamamagitan ng ating pagtitiwala doon sa Diyos, ibibigay ng Diyos yung deliverance sa kailangan. Kaya unang tanong ko kanina, sino sa atin dito yung merong pinagdadaanan ngayon? May problemang pinagdadaanan ngayon mga panahon na ito. Whether it is financial, or sa health, or sa kung ano pa man. Katulad ng ginawa niyang pagpapalaya doon sa mga Israelita, na nagdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga Ehipsyo, gagawa ng paraan ng Diyos para i-comfort ka
at para samahan ka sa lakad mo. Ang tandaan lang po natin, sa bawat pagkakataon, kasama natin yung Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan natin na krisis ngayon, walang exempted. Lahat tayo ay kasama doon. Maraming pinadapa itong pandemic na ito. Pero ang isang mainam, sa kahit na ganoong sitwasyon, kailangan po nating magpatuloy. Kailangan nating magpatuloy sa buhay sapagkat tayo anak ng Diyos at hindi po pwede na sa isang Kristiyano ay magpalugbok doon sa pandemic o doon sa kanyang naranasan. Isang bagay na nandoon sa isang mananampalataya, kahit saan siya dumaan, kahit anuman yung kanyang pagdaanan, iisa yung sinisigaw ng kanyang puso. Ano dapat? Ito ay pagpupuri doon sa Panginoon. Sapagkat kahit ano pa man ang nangyari, kahit ano pa man ang mangyayari, kung nananiwala kang kasama mo ang Diyos, at lagi tayong konektado sa Kanya, ano man ang dumating sa atin, blessing yan. Meron lamang tinuturo ang Diyos sa atin ngayon, sa ganitong panahon. Ano yun? Panahon ng pagtitipid, panahon ng pag-iisip-isip, kung paano tayong magiging mas malapit sa Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sapagkat sa kabila ng pandemic na ating naranasan ngayon, ay nagpapatuloy ang misyon ng bawat isang iglesia. Kahapon ay nagkaroon kami ng isang seminar via Zoom. Ano po yun? Yung social media ministries na diniscuss ni Brother Kier Ocampo sa Baguio Episcopal Area. Ito po ay Baguio Episcopal Area wide Social Media Ministries Seminar kahapon o kagabi around 7 p.m. kaya hindi ako nakapag-broadcast. Start po siya ng 4 p.m. hanggang 7 p.m. ng gabi. And then nagkaroon ng open forum. I-discuss dito kung ano yung mga do's and don'ts pagdating sa internet. Kasi sa mga panahon natin ngayon, lalo panahon ng pandemic, ay malaking parte ng ministry ang World Wide Web, ang Facebook, at ang lahat ng social networking sites nating lahat. Doon sa ating binasa, kung paano deliver yung mga Israelita doon sa Paraon, isang bagay ang nandoon sa kanila. Nanatili yung kanilang pagsunod doon sa utos ng Panginoon. Sabagat, noong mga times po na yon, ang mga tao ay nabubuhay sa laws. People were under the law during that time. Dahil panahon ng Old Testament, tapos nung dumating si Jesus Christ, doon na nagsimula yung grace. That the people now is living under the grace of God. Pero kung babalikan po natin, yung sinasabing Passover na yon ay yun yung pagpapawalang sala or yung hindi pag-i-include sa lahat ng tao o lahat ng panganay na papatayin. Kapag tayo ng Israelita at mayroong dugo doon sa pintuan ng bahay niya, may spare po yung mga yon. Pero kung babalikan natin, during this time, sa panahon natin ngayon, yung pong tinatawag na kordero doon na pinatay bilang isang alay, yung kordero ngayon na ating tinutukoy ay walang iba kung hindi yung ating Panginoong Jesucristo, na nagdanas ng maraming hirap, nagdanas ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo,
At pagkatapos sa ikatlong araw ay siya'y muling nabuhay at nagkaroon tayo ng bagong pag-asa. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Lahat ng tumanggap at analig sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng Passover. Hindi man tayo karapat-dapat sa Panginoon, but because of our faith, because of our relationship with Jesus Christ, ay kinonsider niya tayo. Hindi po tayo banal, pero dahil kay Kristo, pinagiging banal niya po tayong lahat. Kaya bilang mga binanal ng Diyos, bilang mga binago ng Panginoon, patuloy tayong mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. At patuloy tayong mamuhay ayon doon sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Sa kabila ng ating naranasan, ay mayroon pa ring joy dapat sa puso ng bawat isa sa atin. At anuman ang ating problema sa ngayon, naniniwala ako, darating ang pagkakataon, malalampasan natin ito. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, kung yung mga Israelita na dumanas ng maraming hirap, nakaranas ng deliverance sa Panginoon, tayo pa kaya na kanyang anak? Isang bagay lang ang dapat na maging sigurado sa bawat isa po sa atin. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang laban, bawat isa sa atin may kanya-kanyang struggle sa buhay, pero ang hindi dapat mawala ay yung ating pananampalataya at yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat yun ang magiging sandata natin, anuman ang ating kaharapin. Kahit na humarap ka pa doon sa kalabang hindi mo nakikita, yung coronavirus, pag ang kasama mo yung Diyos, tuturuan ka niyang mag-ingat, tuturuan ka niyang magdahan-dahan. At lahat ng gagawin natin ay mayroong katagumpayan sapagkat tayo ay laging konektado doon sa ating Panginoon. Ang hamon po sa atin ngayong gabi, ano naman yung ating pinagdadaanan. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang bigat na nararamdaman, pero hanggat hindi nawawala yung kagalakang ibinigay ng Diyos sa atin, magmula nang tayo ay tumanggap sa Kanya, magiging okay lang po tayong lahat. Everything will be fine as long as our faith, our devotion, and our relationship with Christ will always remain. Magiging okay po tayong lahat. Walang magiging problema kasi mabagbag ka man ng napakaraming pagsubok sa buhay. Pero kapatid, one thing remains. One thing remains. Ito ay yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa ating lahat. Kung bawat isa sa atin ay mananatili doon sa pag-ibig ng Panginoon, mananatili doon sa pag-asa, doon sa pananampalataya natin sa Kanya, ano man ang ating pagdaanan, ano man yung ating mga bagay na kinakaharap ngayon, hanggat mayroong kagalakang nandiyan sa ating mga puso, walang kahit na anong problemang hindi natin kayang lutasin. Basta't ang kasama natin ay yung ating Panginoon. Tanong, yung bawat mananampalataya ba ay pinabayaan na ng kanyang Panginoon? Hindi pa, di ba? Dahil una, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang kailangan lang, yung faithfulness natin sa Kanya, manatili. Kahit na ano pa man ang mangyari, kahit ano man ang mangyari sa atin, pero ang hinahanap ng Diyos, sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon,
yung katapatan ng bawat isa sa atin bilang kanyang mga anak, yung kanyang hinahanap sa bawat isa sa atin. Tandaan po nating lahat, kung ang bawat isa sa atin na mayroong pinagdadaanan, iluhod mo yan sa Panginoon. Iluhod natin yan sa Diyos. At nakakasiguro tayong lahat, natutugunin tayo ng Diyos in His own perfect time. Depende sa Panginoon. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa mampalataya sa Panginoon na ibibigay niya sa iyo yung lahat, kahit yung nasa kaibuturan ng iyong puso. Basta tandaan lang po natin, laging nandiyan lang ang Panginoon. Pero kung lagi mo siyang kakausapin at lagi tayong magkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon 24/7, ibibigay niya yung nais mo according to His perfect will, according to His perfect time. God never answers no. He always answers yes, according to His time, according to His appointed time in your life. Kaya ang bawat isa po sa atin, nawa, ay patuloy na magbata. Patuloy na patutong magbata ng hirap. Sapagkat itong lahat ay pansamantala lang. Yung mga pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay ay nagiging isang pagkakataon para tumibay tayong lahat sa ating pananampalataya. One thing is for sure, kapag yung buhay natin ay dumaraan sa mga pagsubok at nalalampasan natin ito, ipinopromote ka ng Panginoon. Bakit? Yung problema na ito, kapag nakuha mo at tabagtagumpayan mo, kaya mo ulit yung susunod na problema ng pagdadaanan mo. Dahil yung Panginoon na sumama sa iyo nung una ay siya ring Panginoon na kasama mo sa pangalawa. Marami pong nalulungkot ngayon dahil ganito yung nangyayari sa atin. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo dapat panghinaan. Dapat tayong magpasalamat dahil sa kabila ng mga nangyayari ngayon, nananatili tayong ligtas at nananatili tayong malakas. Kahit na mayroong pandemic na nangyayari sa mga panahon ito. But naniniwala ako, in God's perfect time, mawawala pong lahat ng ito at babalik yung lahat sa normal. Katulad ng mga Israelitang deliver ng Panginoon doon sa Book of Exodus chapter 12 beginning verse 1 to 14, darating ang time na yung Panginoon ay iwawash out lahat ng nangyayari ngayon. Ang kailangan lang, kapatid, sama-sama tayong manatili doon sa pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon. Tandaan po nating lahat, yung bawat isang anak ng Diyos ay binigyan ng Panginoon ng kagalakan na kahit kailan ay hindi na mawawala sa kanyang buhay. Sapagkat yung pagdiligtas ng Panginoon at yung kanyang pagtanggap bilang anak ng Diyos, ibig sabihin nito, laging buhay yung ating pag-asa sapagkat tapat yung nangako sa atin. Tandaan po nating lahat, sabi ni Pablo, wala bang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Pero makakayanan natin lahat ng ito dahil isa lang ang asama natin. Ay yun ang walang iba kung hindi yung ating Panginoon. Kaya po, sa bawat isa sa atin,
isa lang ang pwede kong sabihin. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang sitwasyon, ano man ang pagkakataon, kapatid, patayon lang. Magpatuloy lang tayo sa Diyos. Magpatuloy lang tayo sa ating pananampalataya. At darating ang tamang panahon na ang lahat ng problemang ito ay magkakaroon ng solusyon. Ito po si Pastor Himmler, Denison Alfonso. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Panginoon. Amen. Ga-announce lang po ako. Nagtataka siguro kayo kung bakit minsan wala, minsan meron tayong devotion. Pero po, sa ganitong pagkakataon, para magkaroon tayo ng consistency, kasi po hanggang ngayon, I'm still battling with astigmatism. Minsan merong umaga na hindi ako talaga makabangon. So, dahil laging nagluluha yung aking mata, pero para magkaroon tayo ng consistency, ngayon lang naman po ito, habang wala pa akong salamin, dahil nag-iipon pa, ayan, nag-iipon pa, at wala pang papagawa sa ngayon. Alam ko ibibigay yun ni Lord, kahit na medyo ano rin tayo sa pagtitipid ngayon dahil sa pandemic na ating naranasan. Pero patuloy pa rin naman yung blessing ni Lord. Hindi pa rin naman tayo pinababayaan. Nung mga nakaraan po kasi, nung nag-post ako noon, nung nagluluha yung mata ko, ngayon po kasi frequent siyang nangyayari sa akin. Kaya hindi ako nakakapag-broadcast ng morning ng 5 o'clock ay dahil sa pagbabangon ako, medyo nahihilo, tapos nagluluha yung mata. And naisip ko, ang pinaka the best na time ng devotion ay 7 to 8 p.m. ng gabi, every night. Hindi muna ako magpa 5 a.m. hanggang 6. Pero po yung devotion, dahil nasimulan ito noon pang June 2 hanggang ngayon papatuloy, ay simula po ngayong gabing ito hanggang sa magkaroon ako ng salamin, ayan, ay yung pong ating devotion na yung dating alas 5 ng umaga ay pansamantala natin gagawin na 7 ng gabi. Dahil ang ano ko po sana ay makatulog ako ng at least 8 hours para yung mata ko ay ma-rest. At hindi rin ako nag-computer ngayon ng madalas hanggat wala pang salamin. Pero for the meantime, yung ating devotion ay magsisimula ng alas 7 ng gabi. Starting tonight, hanggang sa maka-acquire po ako ng salamin. May kinausap yung Del Rosario Dental and Optical Clinic ay nandoon sa Muñoz. Nag-usap kami tungkol sa frame ay nasa 900 to 1,200 na. Frame pa lang po yun. Ano? Pero as long as maka-acquire po ako ng salamin, kasi kailangan ko na talagang magsalamin dahil frequent na yung pagluluha ng aking mata. Supposed to be may salamin na ako before eh. Huli pa ako nagsalamin 2007 pa. Tapos yung grado ng mata ko noon 250. Hindi ko lang po alam ngayon. Pero pinag-pray ko na yan. May nihintay na lang ako. Ayan. Simula po ngayong gabing ito, 7 o'clock po yung ating devotion. Wala mo ng 5 a.m., 7 to 8 ng gabi every day. Kaya po bukas ng gabi ay magkita-kita tayong muli. Nagpapatuloy po yung worship dito sa CLSU Interfaith Chapel.
Yung devotions ay from Monday to Saturday. And then yung morning worship ng Sunday, dito sa CLSU Interfaith Chapel ay 9 to 10 a.m. Kasama namin sila Ma'am Maylem and sila Dr. Galindez and yung family ng Manuel. Ayan. Yun po yung ilan sa mga announcements. And continue to pray for your workers, yung mga manggagawa po natin. Katatapos lang po ng Bea-wide Social Media Ministry kahapon, seminar. Lahat po ng Mondays yun. Inaano ng Bea Office sa pamumuno ni Brother Kier Ocampo. Yung pong social media ministries ay every Mondays. Dalawa po yung time slot niya. Via Zoom ng 9 a.m. sa lahat ng mga taga-Bea. And yung panghapon is 4 p.m. Maraming salamat po. And Merry Christmas sa bawat isa sa atin. Dahil ngayon ay first day of September. This week po ay may mga magba-birthday. September 4, si Alfred Jenson Alfonso. And Tuesday. Ayan. Sa Thursday ay yung anak ni Dr. Galindez, si Henrich Galindez. So, ayun. So, lahat po tayo ay magkita-kita muli bukas para dun sa ating evening devotion. Muli po, maraming salamat sa ating lahat. At pakinggan po natin muli yung awit na ito. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. Ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayan ito'y iyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito.
At bawat isa sa atin, bawat isang mananampalataya, basta nandoon kay Kristo, tandaan po natin, siya lagi yung ating kasama sa lahat ng suliranin na ating kakaharapin. Kaya, bago tayo manalangin, meron bang isang awitin mula kay Arnel Depano, mula doon sa team song ng CI noong 2019, Padayon. National UMIFP Christian Institute 2019 team song. Pakinggan po natin yung awit na ito bago tayo dumako sa ating closing prayer. Damdamin ay nababahala, pananalig ay sinusubok, puso ay nababalot ng takot. Panurong ba ay di naranas, pagkala sa anong hampas, Diyos ang iyong kaligtasan, ang tangi mong maaasahan. Padayon, ikaw ay magpatuloy, padayon, anumang maging hamon, pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagitin, ang bagyo ay kaya suungin. Padayon, damdamin ay nababahala, pananalig ay sinusubok, puso ay nababalot ng takot. Panuyong ay di naranas, pagkala sa along hampas, Diyos ang iyong kaligtasan, ang tangi mong maaasahan. Padayon, ikaw ay magpatuloy, padayon, anumang maging hamon, pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagitin, ang bagyo ay kayang supungin. Padayon, sama-sama tayo, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. 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 Padayon, ikaw ay magpatuloy, padayon, anumang maging hamon, padayon, ikaw ay magpatuloy, padayon, anumang maging hamon, pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagitin, ang bagyo ay kayang supungin. Pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagitin, ang bagyo ay kayang supungin. Panalo,
purihin po natin yung dakilang Panginoon sa mensahe ng awit na ating pong napakinggan. Sa pagkakataon pong ito, tayo dadako doon sa ating pananalangin para isara yung ating gawain. At bago po yung lahat, ay nais ko rin pong gamitin ng pagkakataon na ito na i-announce sa ating lahat na i-invite ko po kayo na i-like and subscribe to my YouTube channel. Yan, lahat po ng ating morning devotions at yung evening devotions natin katulad nito ay bukod po dun sa FB live stream ay dun ko po lahat ito ina-upload sa aking YouTube channel. Pagpunta niya sa YouTube, ay type niya lang po, Him Lord Alfonso. Lalabas po siya. Please like and subscribe doon po sa account na yon. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Gamitin natin ng social media para patuloy na i-share yung kabutihan ng ating Panginoon sa lahat. Sabi niya is, the World Wide Web now is our parish. Dito sa panahon ng pandemic, ay kailangan natin gamitin ng social medias sa mga makabuluhang bagay, lalong-lalo na doon sa pagpapakalat ng salita at ng kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon. Sa ganitong diwa, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay saglit na yumuko at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Thank you so much, Lord, doon sa deliverance na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, katulad ng binasa namin sa Exodus chapter 12. Kung paano namang pinalaya yung mga Israelita doon sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses tsaka ni Aaron, Lord God. Alam ko sinasamahan mo kami ngayong mga panahon na ito. Sa panahon ng pandemic, pagamat marami sa amin ang nagtitipid, marami sa amin ang mga nahihirapan, ngunit naniniwala kami, hindi mo kami iniiwanan, Panginoon, kahit nakailan. Nananatili kang tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord God, sapagat meron kaming Diyos na kahit ano pa man ng dumaang panahon, pagkakataon, kahit anumang problema o pagsubok yung dumaan sa amin, ikaw yung hindi nangiiwan na dakilang Diyos. Thank you so much for your providence in us. Thank you so much for your faithfulness, Lord. We are so grateful na ikaw yung aming Diyos, na kahit kailan hindi kami iniwanan, hindi kami pinabayaan. Lord God, sa ganitong pagkakataon that we are experiencing this pandemic, COVID-19, continue to empower us. Help us to be strong, Panginoon. Yung immune system ng bawat isa, nawa ay patuloy na maging malakas. At patuloy naming inilalapit sa iyo yung lahat ng aming frontliners, mga doktor, mga security guard, maging mga pastor at mga manggagawa ng iyong iglesia na patuloy na humaharap sa pandemic na ito. Lord, maraming salamat po na may patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang protektahan, at patuloy mo kaming samahan sa mahabang laban na ito. Sapagkat ang kalaban ay hindi namin nakikita, dakilang Diyos. Ngunit salamat sa aming pananampalataya. Salamat sa aming relasyon sa inyo. Maraming salamat sa pananalangin. Sapagkat ito yung nagiging sandigan namin at nanatiling may pinakamainam na sandata namin para paglabanan yung lahat ng pagsubok na dumarating sa aming mga buhay ngayon. Lord, lahat po ng may sakit ng COVID-19 ngayon in Jesus' name, iunat mo yung mapapalang kamay sa kanila at nawa, gamitin mo yung aming mga doktor, yung lahat ng aming frontliners, ipuin mo yung kanilang mga kamay
upang kapag ka inunat doon sa mga may sakit, magiging instrumento sila para gumaling may mga COVID-19. Lord, bless all the mayors, governors, even the president, Lord God. Patuloy na kaming kilos para sa pagsubok na ito, para patuloy na labanan ang sakit na ito, na patuloy na naranasan ng buong sangkatauhan ngayon, ng buong mundo. Dumating na naman ng bare months, Lord God. Huwag mong hayaan na maging hadlang ang sakit na ito para hindi kami mag-celebrate, Lord. Malapit na naman ang iyong kapanganakan, Panginoon. Ngunit katulad ng iyong mensahe ngayong gabing ito, nawa, kahit anong mangyari, hindi mawala yung kagalakang ibinigay mo sa amin. Wala nang tinanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, dakilang Diyos. Humihiling po kami ng kapatawaran sa aming kasalanan at patuloy namin ibinabalik sa iyo yung lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po yung aming samo at dalangin. Amen. Ngayon, tanggapin natin ang biyaya ng ating dakilang Panginoon, ang hindi nagmamaliw at dakilang pag-ibig ni Jesucristo at ang patuloy na pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, magharing nawa sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Muli, ito po si Pastor Hinlord Denison Alfonso. Magkita-kita po tayong muli bukas para sa isa na namang evening devotion. Bukas po ulit, 7 to 8 p.m. sharp. Ayan. Para sa ating evening devotion from Mondays to Saturdays. Thank you so much po doon sa lahat ng ating mga tagapasubaybay. Andiyan si Pastor Leo Hernandez, Pastor Ricardo Perez, Miss Carissa Gabres, ayan, isa sa mga CCLCM alumni, at sa iba po. Hindi ko po mababanggit ang lahat ng inyong mga pangalan. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Panginoon. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen.